May kasabihan na ang guro umano ang pangalawang magulang ng mga estudyante. Sila ang dumidisiplina at nagtuturo ng tama sa loob ng silid-aralan. Sila din ang gumagabay at naglilinang upang palawakin ang kaisipan ng mag-aaral. Subalit, paano na lang kung ang guro mo pala ang magdadala sa iyo sa bingit ng kamatayan? Isang mapagpalang araw sa iyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw na Emong, 36 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Masbate. Ang kwentong ibabahagi ko ay naganap mismo sa sarili kong kinalakhan at nasa edad pa lang na 12 anyos at nag-aaral sa ika-6 na baitang ng elementarya. Taong 1889 sa buwan ng Hunyo. Sa unang araw ng pasukan ng eskwela ay naganap ang pangyayaring hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Hindi lang ako ang nakaranas nito bagkus ang matalik kong kaibigan na si Buknoy. Nasasabik ako sa unang araw ng eskwela dahil na rin sa bagong sapatos at mga kagamitan tulad ng kwaderno at lapis. Titiral sa mga bata noon kapag may bagong gamit, ipinagmamalaki sa mga kaklase. Bukod doon ay may makakasama ko rin ang mga kaibigan kong kamag-aral na madalas kong nakakalaro tuwing araw ng bakasyon. Pangkaraniwan na rin sa mga bata noon ang maglaro ang mga kaklase sa mga larong Pinoy tulad ng trumpo, holens at sabong ng gagamba at ang paninirador ng mga bungang kahoy at ibon sa kagubatan na madalas ko rin nakakahiligan ng mga panahong yon. Sa unang araw na pasok ko sa aming silid-aralan ay isa-isa kami nagpakilala ng aming mga pangalan upang mas mabilis namin makilala ang bawat isa sa amin. Kilala na rin namin ang aming guro dahil kababaryo namin iyon at halos nung nasa unang baitang pa lang kami ay naging guro na rin ito ng iba kong kapatid na mas matanda sa akin. Emong, mamaya na tayo umuwi para manghuli muna tayo ng gagamba sa likod ng paaralan. Wika sa akin ni Buknoy. Pasensya ka na Buknoy, kaso kailangan ko na umuwi sa amin Baka makatikim na naman ako ng palo kay nanay. Wikang sagot ko naman kay Buknoy. Nakasanayan na rin namin noon na palayaw ang bansagan at tawag ng mga pangalan. Nakasimangot si Buknoy nang sabihin ko yun dahil ito ang madalas kong nakakasama sa lahat ng kalokohan dito sa aming lugar. Madalas nga kami ay nangunguha kami ng mga prutas sa tabi ng bahay ng ilang kababaryo namin na hindi nagpapaalam, kaya't madalas napapagalitan kami. Hindi naman kalayuan ang bahay namin sa paaralan, kaya mabilis lang akong nakakauwi sa aming tahanan. Nakasanayan ko na rin noon na magmano sa aking ama at ina tuwing dumarating ako sa bahay pagkatapos ng uwian sa klase. Kahit balikero akong bata, ay hindi naman ako pabigat sa aking mga magulang at nakatatandang kapatid. Sa katunayan nga, ay nag-iigib ako ng tubig sa balon gamit ang maliit na timba. Kahit na payat lang ang pamumuhay namin noon ay hindi kami hirap sa pagkain dahil malapit lang kami sa dagat at may makukuha doon ng mga lamang dagat na maaari naming ulamin. Meron din kaming mga alagang pato at bagong panabong na manok. Sabongero kasi ang isa kong nakakatandang kapatid na panganay. Sa unang buwan ng eskwela ay palagi akong sinisipag pumasok dahil mabait ang aming guro. Ngunit sa mga lumipas pang mga linggo ay bigla itong lumiban sa klase upang magturo. Napag-alaman namin na bigla itong nagretiro sa pagiging guro at tutungo sa lungsod ng Maynila para sa isang mahalagang gagawin. Nasa Maynila na rin naninirahan ang ilan nitong anak na may mga sariling pamilya. Bagamat tumigil na ito sa pagtuturo, ay may kahilili naman ito na papalit pansamantala na magtuturo sa amin habang hinihintay ang bagong guro na galing sa ibang destino o distrikto ng Masbate. Kakilala namin ang pansamantalang pumalit na guro dahil taga-rito rin ito sa lugar namin. Hanggang sa sumapit ang araw na dumating ang bagong guro na nakatalaga sa amin.
Magandang umaga mga bata. Ako ang bagong guro na nakatalaga sa inyo upang magturo. Aniya sa amin noon ng bagong guro na nagpakilala sa pangalang Ma'am Tintina. Dayo ito sa aming lugar at dahil dito ito nakadestino sa aming paaralan ay dito na rin ito pansamantala maninirahan sa aming baryo at nangupahan ng bahay. Napag-alaman din namin na dalaga pa ito. Maganda si Ma'am Tintin, may kaputian ang balat at mahaba ang tuwid nitong buhok. Singkit din ang mata at maraming maliliit na nunal sa may muka. Nanunuluyan ito sa may isang bakanting bahay malapit sa tabing dagat na malapit sa isla na madalas namin puntahan kapag nangunguha kami ng gagamba. Mabait si Ma'am Tintin at iba rin ang estilo sa pagtuturo. Madalas na binibigyan kami nito ng mga pagkain. Mahilig din itong kumanta at minsan nagkakaroon kami ng paligsahan sa loob ng silid-aralan bilang bahagi ng paksa sa MAPE. Tinuturuan kami ni Ma'am Tintin ng ritmo sa iba't ibang palakumpas ng paggamit ng tamang nota. Bukod sa pagiging guro ni Ma'am Tintin, ay tumutulong din ito sa mga batang kulang sa timbang tuwing araw ng Sabado at Linggo. Sa pamamagitan ng niluluto nitong pagkain na ipinapamahagi sa mga bata. Sa isang buwan na pananatili ni Ma'am Tintin sa aming baryo, ay maraming taong humahanga sa kabaitan nito. Pati ang ilang kalalakihan ay naaakit sa natatangin nitong ganda. Nakuha ni Ma'am Tintin ang loob ng mga kababaryo ko, lalo na ang mga kapwa nitong guro. Kinahapunan, nang uwian namin sa klase, ay magkakasama kami ni Buknoy naglakad sa kalsada. Marami din kami nakasabayan ng mga kapwa namin bata sa naturang daan. Hanggang sa matanaw namin si Ma'am Tintin. Pauwi na rin ito sa inuupahan nitong bahay. Pagdating sa dulo ng kalsada ay lumihis ito ng daan dahil doon ang daang patungo na tabing dagat. Kasama nito ang kapwa nitong gurong lalaki na nagtuturo sa ika-5 baitang. Emong, ang ganda talaga ni Ma'am Tintin at ang bait pa. Sambit ni Buknoy sa akin habang nakatanaw kami sa aming guro na pumaliko sa nasabing kalsada. Oo nga Buknoy sobrang ganda talaga ni Ma'am. Diba malapit lang ito sa titirhan na pinagkukunan nating gagamba? Sa Sabado, mangunguha tayo ng gagamba at dadalawin na rin natin si Ma'am Tintin sa kanyang bahay. Pagsang-ayon ko naman sa sinabi nito at napagkasunduan namin na tumungo sa bahay ni teacher sa darating na Sabado. Simula nang dumating sa aming lugar ang bagong guro ay sinisipag akong pumasok sa eskwela. Ganon din ang ilang kong kamag-aral. Hindi ko mapagkakaila na magandang magturo si Ma'am Tintin kung ihahambing sa dati naming guro. Kinabukasan, isang masamang balita ang nagpagimbal sa aming lugar. Isang bangkay ng lalaki ang nakabitin sa isang puno na masukal na kakahuyan. May butas ang leeg nito na halatang sinipsip ang dugo. Sariwang baging din ang nakapalupot sa leeg ng lalaki. Hanggang sa napag-alaman namin na ang guro pala sa ika-5 baitang ang natagpo ang bangkay. Siniyasat ng pamunuan ng aming lugar ang bangkay ng lalaki sa tulong na rin ng kapulisan. Labis na nagtataka ang otoridad kung bakit nasa mataas na puno ito nakabigti. Naisip tuloy ng kapulisan na baka nagpakamatay ang nasabing guro. Wala ding bakas sa katawan ng guro na binugbog ito dahil wala naman itong natamong pinsala, maliban na lang sa butas nitong leeg na halatang sinakal ng isang mabangis na hayop. Mr. Narrator nung araw na yon ay kinausap din ng kapulisan si Ma'am Tintin dahil ito ang huling kasama bago ito namatay. Ngunit sinabi naman ni teacher na hinatid lang siya nito sa kanyang tahanan at kaagad naman daw na umalis. Nang maibalsamo ang katawan ng guro ay agad naman itong ibinurol ng mga kaanak doon mismo sa kanilang tahanan. Marami ang nakiramay na kapwa nito guro at labis silang nagdadalamhati sa pagkawala nito. Pati si Ma'am Tintin ay tumungo din sa burol upang makiramay.
Napuno ang tahanang iyon ng kalungkutan dahil sa mga nag-iiyakan ng mga kamag-anak nito, pati na rin ang malalapit nitong kaibigan. Matapos ang isang linggong paglalamay sa namayapang guro, ay hinatid na ito sa huling hantungan. Halos lahat ng pamunuan ng kawani ng paaralan, pati na rin ang prinsipal, ay dumalo sa huling hantungan ng namayapa nilang kabaro sa sementeryo. Wala rin kaming pasok ng araw na yon, kaya't naisipan naming tumungo ni Buknoy sa tabing dagat malapit sa kakahuyan na madalas naming puntahan upang manguha ng gagamba. Bago kami tumungo sa kakahuyan ay dinala ko rin ang laruan kong tiradora. Mahilig din akong manirador ng mga ibon na madalas dumapo sa sanga ng mga puno. Emong, nakalimutan ko na kahapon ng posporo na paglalagyan natin ng gagamba. Sambit sa akin ni Buknoy habang ngumingiti ito ng nakakaloko. Bobo talaga. Anong kung nilalagyan natin ng mga nahuli nating gagamba? Naiinis kong sabi sa kanya. Alam ko na. Dumaan muna tayo sa bahay ni Ma'am Tintin. Hingi tayo sa kanya ng kahon ng posporo. Wikang muli ni Buknoy. Gunggong ka talaga. Alam mo naman na wala si Ma'am Tintin sa kanilang bahay ngayon. Sagot ko muli sa kanya na may halong inis. Habang binabagtas namin ang daan patungo sa kakahuyan, ay natanaw namin ng ilang kabahayan na watak-watak na may ilang metro ang layo sa tabing dagat. Nang marating namin ang bukana ng kagubatan, ay nagsimula na kami ni Buknoy sa paghahanap ng gagamba na namamahay sa mga tuyong dahon ng matataas na talahiba. Kadalasan ay ibinabaling din namin ang aming paningin sa mga sanga ng mga puno. Lalo na ang puno ng santol na madalas pamahayan ng gagamba na kulay kahil o mas kilala sa tawag na tiger. Hindi rin kami nabigo noong araw na yon dahil nakahuli kami ng ilang piraso na halos mahahaba ang galamay at balbunan ang katawan na isa sa matatapang na gagamba. Pinagkakakitaan namin ang mga ito dahil binibenta namin ito sa ilang mga bata na hindi marunong maghanap ng gagamba. Tanging mga tuyong dahon na rin ang ginawa naming pansamantalang bahay nila at pinatulog namin sila upang wag makawala. Hindi ko natuloy magawang manirador ng ibon dahil iniingatan ko ang hawak kong tuyong dahon. Buknoy, umuwi na tayo. Malapit na rin lumubog ang araw. Baka mamaya makawala pa tong nahuli nating gagamba. Sambit ko sa kaibigan kong kaklase. Tumango naman ito habang maingat na hinahawakan ng magkabila nitong kamay ang tuyong mga dahon. Marahan kaming naglakad palabas ng kakahuyan habang nakatuon ang aming paningin sa mga hawak naming dahon. Hindi rin kasi biro ang manghuli ng gagamba dahil hindi ito madali. Samantala, habang papalapit kami sa labasan ng kagubatan, ay natatanaw na namin ang ilang kabahayan. Sumagi rin sa isip naming dalawa na tumungo muna saglit sa bahay ni Ma'am Tintina at nagbabakasakali na nakauwi na ito sa kanyang tahanan. Wala din kapitbahay noon ang aming guro dahil magkakalayo nga ang pagitan ng bawat tahanan. Iniisip ko rin noon kung bakit mas ginusto nitong mangupahan sa tabing dagat. Nang makalapit kami sa bahay ni Ma'am Tintina ay nakasarado ang pinto nito ngunit nakabukas ang ilaw. Dahil ng mga panahong iyon ay may kuryente naman sa aming baryo. Ngunit bigla na lang bumukas ang dahon ng pintuan ni Ma'am Tintin at lumabas ang aming guro na nakasuot ng puting bestida at halos kita na ang makinis at bilugan nitong hita. Magandang hapon po, Ma'am Tintin. Bati namin ni Buknoy sa aming guro. Mong Buknoy, magandang hapon din. Bakit kayo naririto? Ano yung mga hawak ninyo? Sambit naman ni Ma'am Tintin at tinanong ang hawak naming mga dahon. Sinabi ko na lang sa aming guro na galing kami sa kakahuyan at nanguha ng mga gagamba. Binanggit ko na rin sa kanya ang sadya namin ni Buknoy na hihingin kami ng kahon ng posporo. Nagkataon naman na meron kahon ng posporo si Ma'am Tintin. Ngunit pinatuloy muna kami nito sa loob ng kanyang tahanan dahil kakauwi niya lang ay nagluto ito ng nilagang mais. Habang kinukuha ng aming guro ang nilagang mais sa kusina,
Napansin namin na kaunti lang ang gamit nito sa loob ng kanyang inuupahang bahay. Napansin din namin ang napakaraming garapon na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Hindi rin namin matukoy kung ano ang nasa loob ng nasabing garapon, kaya naisipan namin na lapitan ito upang tignan ang laman nito. Napabulaslas na lang kami ng aking kaibigan nang masilayan namin ng malapitan ang laman ng mga garapon. Dahil iba't ibang insekto ang nakapaloob dito at halos gumagalaw pa ang mga to. Nakakakilabot din ang kanilang laki na halatang makamandag ang mga yun. Malalaking itim na tarantula, alupihan, alakdan at bubuyog ang nakapaloob sa nasabing garapon. Habang pinagmamasdan namin ang insekto sa loob ng garapon ay may ilan din mga halamang ugat na nakababad sa isang dilaw na likido. At sa tabi naman nito ay may makapal na aklat at may nakalimbag na mga letra na hindi ko mabasa. Akmang bubuklatin ko na sana ang nasabing libro ay biglang dumating si Ma'am Tintin. May hawak ng dalawang nilagang mais. Habang nasa kabilang kamay naman ito ang isang malaking kaha ng posporo. Bago namin lantakan ang mais ay nilagyan muna namin ng ginupit na karton ang kahon ng posporo para maging hawla ng mga gagamba. Kampante na rin kami noon kahit tumitilin na ang paligid dahil alam namin na mabait naman ang aming guro. Teacher, bakit may mga insekto sa loob ng garapon? Usisang tanong ko nang matapos namin maisalangsang ang mga gagamba sa loob ng kahon. Mong, mga alaga ko ang mga insekto na yan. Mahilig kasi ako mangolekta ng mga insekto. Simula pa nung aking pagkabata. Tugon naman ni Ma'am Tintin sa akin. Habang pinapapak ni Buknoy ang mais, tinimplahan din kami ng juice ni Ma'am Tintin ng mga panahong yon. Matapos namin maubos ang juice, ay nagpaalam na din kami sa aming guro na uuwi na sa aming tahanan. Madilim na ang paligid. Nagpasalamat naman kami sa kabaitan nito bago tuluyang lisanin ang kanyang tahanan. Di muna kami umuwi sa kanilang tahanan ni Buknoy. Saglit muna itong tumambay sa amin. Naisipan din namin noon na sabungin ang mga nahuli naming gagamba. Dahil mahilig din ang nakakatanda kong kapatid sa mga gagamba. Nanonood din sila ng labanan ng gagamba habang nakalambitin ang mga ito sa pinutol na tingting. Mong anak, tama nang kakalaro ninyo ni Buknoy ng gagamba. At ikaw naman Buknoy, muwi ka na sa inyo at baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Wika naman ni Inaya sa amin dahil maghahapunan na rin kami ng mga oras na yon. Nagpaalam naman sa akin ang kaibigan kong kaklase na uuwi na sa kanilang tahanan. Nagwika din ito na ibebenta namin kinabukasan ang mga nahuli naming gagamba. Samantala, nang makaalis si Buknoy ay agad naman kaming naghapunan. Habang tahimik kaming kumakain ay biglang sumama ang pakiramdam ko. Tila inaapoy ako ng lagnat at parang may gumagapang sa loob ng aking katawan. Nakaramdam din ako ng pangangati ng balat at sobrang hapdi nito. O anak, ayos ka lang ba? Maiksing tanong ni Inaya hanggang sa hindi ko na mapigilang magkamot ng aking mga balat. Marami ding pangkal na tumubo sa aking mga balat. Napasigaw na lang ako dahil hindi ko na makayanan pa ang pangangati at parang pinutusok ang aking kalamnan. Napatigil ang mga magulang ko sa kanilang kinakain at dinamayan nila ako dahil inaapoy na ako ng lagnat. Halos nataranta na rin noon si Inay at ilang nakakatanda kong kapatid dahil napupuno na ng pantal ang buo kong katawan. Dinala nila ako sa sala at pinaupo sa malapad na sofa. Pinainom na rin ako ng gamot para sa lagnat at pinakain ng asukal. Naisip nila na baka may nakain ako na bawal sa akin kaya maraming pantal na tumubo sa aking katawan. Animoy para din na nanuno sa punso dahil namamaga ang aking pisngi. Hanggang dumating sa punto na nagigilalas na lang sina ama at ina habang napapasigaw naman si ate dahil biglang may lumabas na mga insekto sa bawat pantal na tumutubo sa aking balat. Kinukutkot nila ang manipis kong balat
hanggang sa magkanda sugat-sugat to. Walang tigil ako sa kakasigaw habang nasusugat ang bukong katawan. Ngunit ang labis na ikinakatakot noon ng aking mga magulang ay ang mga uod na nagsisilabasan sa aking tenga, ilong at bibig. Masangsang din ang amoy nito na tila parang nabubulok na daga. "Berting, tumagi mo si Mang Isko!" Natatarantang utos ni nanay kay tatay. Si Mang Isko ang magaling na manggagamot at albularyo sa aming baryo. Biyasa rin ito sa panggagamot ng mga nakukulam at nababarang, lalo na ang mga palipad hangin. Mabilis namang kumilos si Itay upang puntahan si Mang Isko. May kalayuan din ang bahay ng matandang albularyo kaya't matatagalan pa si tatay bago makabalik sa amin. Mr. Narrator, nagdidiliryo na ako ng mga panahong yon. Nanlalabo na rin ang aking paningin dahil sa sobrang sakit na aking nararamdaman. Ngunit gayon pa man ay malinaw ko pa rin naririnig ang mga boses sa paligid ko. Halos walang tigil noon sa pag-usal ng dasal si inay habang umiiyak. Gayon din ang mga nakakatanda kong kapatid. Subalit nang muling makabalik si Tatay Berting sa aming tahanan ay nabigo itong isama si Mang Isko. Aniya, wala daw ito sa kanilang bahay. Ayon sa sinabi ng anak nito, ay meron daw tong ginagamot na bata na malala din ang kondisyon. Nainis naman si Inaya sa sinabi ni Tatay Berting dahil hindi nito kasama ang manggagamot hanggang sa biglang dumating ang ama ni Buknoy at hinahanap ako. Nagulantang ang ama ni Buknoy nang makapasok ito sa loob ng tahanan. Hindi nito sukat akalain na dinadanas ko rin ang dinadanas ng kanyang anak na labis na ikinagulat ng aking mga magulang sapagkat ng gabing yon ay si Buknoy pala ang ginagamot ni Mang Isko. Nawalan na rin ako ng malay ng gabing yon matapos sabihin ng ama ni Buknoy ang tungkol doon. Kinabukasan, sa muling pagdilat ng aking mga mata ay naramdaman ko ang labis na panghihina ng aking katawan. Subalit naguguluhan ako ng bakit bigla na lang nawala ang mga pantal at sugat ko sa aking katawan. Tanda ko pa rin ang nangyari kagabi, pati ang mga huling salita na aking narinig. Gayunpaman ay hindi ko pa rin magalaw ang aking katawan dahil sa labis na panghihina. Batid ko na parang may nakapatong na mabigat na bagay sa akin. Ngunit kaya ko namang magsalita. "Inay, anong nangyari sa akin?" Usisang tanong ko kay nanay. Napansin ko na tila namumugto ang mga mata nito at halatang walang sapat na tulog. Wala noon si tatay dahil pumasok na ito sa kanyang trabaho at tangi si nanay lang at nakakatanda kong kapatid ang naroroon. Sinabi ni inay sa akin na bigla na lang bumuti ang pakiramdam ko nang dumating si Mang Isko kagabi sa aming tahanan. Binanggit din ng matandang albularyo na pareho ang sintomas namin ni Buknoy. Pinaglaruan daw kami ng isang mabagsik na mambabarang na may dugo ng isang mandurugong aswang. Ayon na rin sa paliwanag ni Mang Isko. Batid nito na isa lang ang may gawa nito sa amin dahil simula nang makontra at maibalik ng albularyo ang barang na ng barang sa amin ay bumuti na rin ang pakiramdam ko. Hindi naman matukoy ng albularyo kung sino ang nasabing mambabarang, subalit nakakasigurado ito na malapit lang ito sa aming baryo. Binigyan na lang si nanay ni Mang Isko ng mga halamang gamot na makakatulong manumbalik ng dati kong sigla. Halos isang linggo din kaming hindi nakapasok sa eskwela ni Buknoy. Ngunit isang bagay ang labis kong ipinagtataka dahil simula ng araw na gumaling kami ay hindi rin nagtuturo si Ma'am Tintin. Palagi daw ito nakakulong sa kanyang inuupahang bahay at masama ang pakiramdam. Binisita ng kapwa guro si Ma'am Tintin sa kanyang inuupahang bahay, ngunit hindi daw nito binubuksan ang pinto. Sinabi din sa kanila ni Ma'am na may bulutong daw siya at baka mahawaan sila. Sa mga lumipas pang mga araw ay muling bumalik sa pagtuturo si Ma'am Tintin at pati kami ni Buknoy ay pumasok na rin sa eskwela. Subalit isang bagay ang napansin namin noon kay Ma'am Tintin dahil marami itong natutuyong sugat sa kamay na parang minukbang ng putakte. Ngunit pagaling na rin ang mga sugat nito
at malapit nang pumilat. Nakasuot din ito ng manipis na jacket. Sa muling pagtuturo ng aming guro ay tila nagbago na rin ang ugali nito dahil naging mainitin ang ulo nito at palaging matalim ang pagkakatitig sa amin ni Buknoy. Masasabi ko na malaki ang pinagbago ni Ma'am Tintin. May pagkakataon nga na may binato si Ma'am ng tsook at pambura ng pisara nang minsang may nagkukulitan na kamag-aral ko habang siya ay nagtuturo. Tinamaan ang aking kamag-aral sa dibdib ng pambura ngunit di naman nagawang magsumbong dahil natatakot kami sa mga titig nito. Nagiging mabait lang siya kapag nasa harap ito ng kapwa nitong guro. Hindi namin alam ni Buknoy kung ano ang ginawa naming kasalanan kay Ma'am Tintin. Dahil biglang nagbago ang pakikitungo nito sa amin na para bang may atraso kami sa kanya. Hinayaan na lang namin at inisip na baka hindi mabuti ang pakiramdam nito dahil sa bulutong nito na tubig na sumira sa kanyang balat. Palagi din noon na nakasuot ng manipis na jacket o long sleeve ang aming guro. Umaga, araw ng Sabado, ay tumungo ako sa bahay ni Buknoy upang makipaglaro. Dala ko rin noon ang tirador na nakasabit sa aking leeg. Habang naglalaro kami ni Buknoy sa kanilang bakuran ay napansin ko na maraming bunga ang tanim nilang kalamansi. Kung kaya't pumitas ako para sumipsip ng katas nito. Mahilig din ako sa mga maaasim. Hindi na rin kami pumunta ni Buknoy sa kakahuyan para manguha ng gagamba dahil natatakot na kami kay Ma'am Tintin dahil sa pagiging masungit nito sa amin at mabilis na magalit. Buknoy, pahinga na ako. Maraming salamat sa kalamansi at iuwi ko rin tong iba para hindi na bumili si nanay ng pampaasim sa kanyang lulutuin. Sambit ko noon kay Buknoy matapos namin maglaro ng Hollands. Nilagay ko sa isang bulsa ang mga pinitas kong kalamansi. Habang sa kabilang bulsa naman ang ilang pirasong Hollands. Ngunit hindi pa ako noon umuwi sa aming tahanan at naglalaro pa kami ni Buknoy sa labas ng kanilang bakuran hanggang sa naisipan namin na tumungo sa labas ng aming paaralan dahil madalas may nagsasabong doon ng gagamba na kapwa namin mga bata. Subalit nang makarating kami sa harap ng aming paaralan ay walang katao-tao doon. Kasagsagan na rin ng hapon ng mga oras na yon. Ngunit habang inililibot namin ni Buknoy ang aming paningin ay biglang dumating si Ma'am Tintin. Galing ito sa loob ng paaralan at may hawak na folder at malaking envelope. May nakasabit din na itim na shoulder bag sa kanyang balikat. Akala namin noon ay pagsusungitan kami nito. Ngunit nagulat na lang ako dahil napakabait nito sa amin at matamis na tinapunan kami ng ngiti. Hanggang sa nakisuyo ito sa amin na ihatid namin ito sa kanyang inuupahang bahay. Nais din niya kaming bigyan ng niluto nitong pancake. Hindi naman kami nagdalawang isip ni Buknoy na ihatid si Ma'am Tintin. Kampante na rin kami sa kanya dahil sa pagiging matulungin nito. At kung iisipin ay hindi naman ito gagawa ng masama dahil sa maamo nitong muka. Nagkataon naman noon na walang katao-tao sa aming dinaraanan. Habang binabagtas namin ang kalsada ay napansin ko na parang palinga-linga si Ma'am Tintin sa kaliwat kanan ng daan na parang nagmamasida. Lumipas ang ilang minuto na paglalakad ay narating na namin ang inuupahang bahay ni Ma'am Tintin at pinatuloy kami sa loob nito. Nang makapasok kami sa tahanan nito, ay nilapag nito ang kanyang mga bitbit na gamit sa sahig katabi ang isang malaking backpack na halatang naglalaman ito ng kanyang kagamitan. Nagpaalam ito sa amin na iinitin lang niya ang pancake. Habang nasa kusina si Ma'am Tintin ay nakaririnig kami ng isang ingay na parang may hinahasang kutsilyo. Napansin din namin ni Buknoy na wala na ang mga garapon na naglalaman ng insekto. Nang hapong yun ay kinakabahan na rin kami dahil matagal na nananatili sa kusina ang aming guro at hindi pa ito tapos na initin ang pancake. Nagulantang kami ni Buknoy nang biglang lumabas ng kusina si Ma'am Tintin ngunit wala itong hawak na pinggan. Bagkus
isang matalas na patalim at halatang bagong hasa. Mabilis itong naglakad patungo sa pintuan at kaagad na isinarado. Ngumisi ito ng nakakakilabot habang nanlilisik ang dalawang mga mata. Ma'am Tintin, ano pong gagawin niyo sa amin? Ano pong gagawin niyo sa hawak ninyong kutsilyo? Utal kong tanong sa aming guro. Mga bata, alam niyo ba, ayoko sa mga malilikot na kamay. Hindi niyo ba alam na naiinis ako sa inyo nung araw na pinatuloy ko kayo sa bahay dahil muntik ko nang buklatin ang itim na aklat na nakapatong sa lamesa. Dahil sa inyo ay nasira ang maganda kong balat. At dahil sa baka merong albularyo na gumamot sa inyo. Galit na sabi ni Ma'am Tintina na hindi namin lubos maunawaan. Nagulat na lang kami nang hubarin nito ang suot nitong manipis na jacket, pati na rin ang damit nito, at bumungad sa amin ang malaking sugat nito sa katawan. Ngunit halatang malapit na itong gumaling. Dahil mga bata pa kami noon, di pa namin lubos maunawaan kung ano ang ibig ipahiwatig ng aming guro, sapagkat sinasabi nito na kami ang dahilan kung bakit nasira ang kanyang balat. Sa amin ito sinisisi ang lahat. Matapos hubarin ang suot niyang damit, ay pagalit itong nagwika na hindi daw kami makakalabas ng kanyang tahanan dahil kakatayin niya kami. Iyon na rin ang huling gabi nito sa aming baryo dahil lilipat na ito sa ibang lugar at departamento. Dagli kaming tumayo ni Buknoy at mabilis na tumakbo patungo sa loob ng nag-iisang silid sa bahay nito. Mabilis naming itong isinarado at kinandado. Walang tigil naman na pinaghaharibas ni Ma'am Tintin ang pintuan gamit ang kanyang paa. Pinagsasaksak din ito ang pintuan at tumatagos ang dulo ng patalim nito sa loob. Hanggang nag-iba na rin ang tilig nito na parang isang mabangis na ibon. Hindi namin alam ni Buknoy kung ano ang aming gagawin. Hindi rin kami makadaan sa bintana dahil may nakaharang na rehas na gawa sa kahoy. Sumigaw kami ng malakas na baka sakaling may tumulong sa amin. Ngunit tila walang nakaririnig sa amin. Hanggang sa tuluyang nagiba nito ang pintuan dahil sa kakaibang taglay na lakas nito. Wala na rin kaming kawala ng mga oras na yon dahil iisa lang ang labasan at nakaharang doon si Ma'am Tintina. Mga bata, huwag na kayo magpumilit pang tumakas dahil wala naman kayo matatakbuhan at wala din makakarinig sa inyo kahit ano pang sigaw ang gawin ninyo dahil may kakayahan ako na bulagin ang kaganapan. May ginawa din akong ritual sa kabuuan ng bahay na to. Sa madaling salita ay nasa ilalim kayo ng aking itim na salamangka dahil kahit na makalabas man kayo sa bahay na to ay hindi ninyo matutuntun ang pabalik sa inyong mga tahanan dahil patuloy kayong maliligaw. Wika na pagpapaliwanag ni Ma'am Tintina habang nakangisi at nanlilisik ang mga mata. Dahil wala ng pag-asa na makatakas kami, naisip kong lumaban na lang. Ito ang gamit ko, tirador na nakasabit sa aking leeg. Mabilis kong kinuha ang tirador at binalahan ko iyon ng Hollens at malakas na tinirador ang aming guro. Nasapul ko naman ito sa ulo dahil biyasa na rin ako sa paggamit ng tirador. Matapos masapul sa ulo si Ma'am Tintin ay muli kong binanat ang goma ng tirador at muli ko itong tinamaan. Halos sa ulo niya lahat tumatama ang Hollens na labis nitong ikinagalit. Pumatungan ito ng malakas. Subalit hindi iyon naging sapat para matalo ko ang mabagsik naming guro. Ngunit mas lalo lang kami nakaramdam ng takot nang bigla nitong bitawan ang hawak nitong kutsilyo at unti-unting nagbago ang anyo nito bilang halimaw. Humaba ang mga kamay at paa nito na may matutulis na kuko katulad ng isang malaking paniki. Tinubuan din ito ng pakpak na may kulay tsokolate habang ang mukha naman nito ay kawangis ng isang itim na uwak na may mahabang dila. Karugtong ng kanyang mga kamay ang malapad nitong pakpak na labis na nagpasindak sa amin. Dahil sa wala na akong Hollens sa bulsa, ay bigla kong naalala ang kalamansi sa kabila kong bulsa. Mabilis kong pinunit ang supot at agad na kumuha ng isang bunga ng kalamansi at iyon ang ginawa kong bala
Huli kong binanat ng malakas ang goma at inasinta ang mabangis na nilalang na malapit na matapos ang pagpapalit ng anyo nito. Matapos kong tiradurin ang mabagsik na aswang ay pumalahaw ito ng malakas. Umusok din ang kanyang katawan sa hindi ko alam na kadahilanan. Tila mas nasaktan ito sa bunga ng kalamansi kumpara sa Hollins na tumama sa kanyang ulo. "Walang hiya ka, kalamansi lang palang katapat mo," matapang kong sabi sa umaangil na aswang habang nananatiling nakaupo si Buknoy at naniniga sa takot. Sunod-sunod ko itong tinirador gamit ang bunga ng kalamansi kaya mas lalong umusok ang katawan nito. Nalapnos din ang kanyang mga balat at unti-unting lumilikha ng malalalim na sugat. Hindi na rin ito magawang makalapit pa sa amin dahil naglulupasay na lang ito habang kinakamot ang buong katawan. Ngunit sa kasamaang palad ay iisa na lang ang natitirang bunga ng kalamansi sa aking bulsa. At nananatili na nakaharang pa rin sa pintuan ang mabagsik na aswang habang dinadama ang matinding hapdi ng sariwang mga sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Bago ko ito asintahin ng huling bunga ng kalamansi ay huminga muna ako ng malalim. Huli kong binanat ang tirador at doon ko siya inasinta sa bibig kung saan walang tigil ito sa pagkakaangil. Pumasok sa kanyang bibig ang bunga ng kalamansi at dumiretso ito sa kanyang lalamunan hanggang sa nasilayan na lang namin ni Buknoy ang makapal na usok na lumalabas sa kanyang bibig. Nabubutas din ang lalamunan nito dahil pumupulandit ang itim na likido. Dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanya at sa dami ng sugat nitong natamo, pati na rin ang malaking butas nito sa may lalamunan kung saan umaagos ang masaganang dugo, ay tuluyan itong nanghina hanggang sa bawian ng buhay. Nang makumpirma ko na patay na ang aswang, ay nilapitan ko ito. Inilapit ko ang tirador sa aking bibig at inihipan ito na parang baril bilang pagmamayabang ko kay Buknoy. "Nais mo kaming katayin ha? Ngayon gagawin kitang inihaw. Anak ka ng teteng." Pabirong wika ko sa bangkay ng aswang. Ngunit ang pabirong binitawan ko ay bigla kong ikinalungkot at hindi maiwasang umiyak dahil bumalik sa dating anyo si Ma'am Tintin. Dahil sa pagiging aswang nito ay may nagawa naman itong kabutihan sa mga bata na hindi ko malilimutan. Nang mamatay si Ma'am Tintin ay ipinaalam namin yun sa aming mga magulang at pinaalam din nila sa kinauukulan. Siniyasat ng kapulisan ang loob ng inuupahang bahay ng aming guro. Kinalkal din nila ang malaking bag ng aming guro at doon nila nakita ang mga garapon na naglalaman ng iba't ibang uri ng insekto kasama ang mga damit nito. Nakuha rin nila ang isang itim na aklat at doon nila nasuri na isang mandurugong aswang si Ma'am Tintin. Likas na sa ganoong uri ng nilalang ang pagiging mambabarang. Ginawaran ako ng parangal ng aming paaralan dahil sa katapangan ko. Maliwanag na rin sa lahat na may kinalaman si Ma'am Tintin sa pagkamatay ng isang guro dahil ito lang naman ang huling kasama nito. Dahil sa nangyaring yon, naging tanyag ang pangalan ko sa aming baryo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Naway magbigay aral din ito sa mga makukulit na bata na palaging sumunod sa mga sinasabi at pangaral ng mga magulang. Kahit na dayuhan sa aming lugar si Ma'am Tintin, ay binigyan nila ito ng maayos na libing bilang pagtanaw na rin sa mga nagawang kabutihan nito nung ito ay nabubuhay pa. Lubos na gumagalang ang masugid niyong taga-subaybay, Emong.